Magandang gabi, kaibigan ko. Halika, ipikit mo na ang iyong mga mata at damhin ang katahimikan ng gabi. Huminga ka ng malalim, isa pa, at pakawalan ang lahat ng bigat sa iyong dibdib. Dadalhin kita ngayong gabi sa isang munting baryo sa paanan ng bundok, kung saan ang pinakamalaking hiwaga ay hindi nakakatakot, kundi nagbibigay kalinga. Ito ay tungkol sa isang matandang lalaki na ang mga yapak ay hindi naririnig. Ngunit ang kanyang kabutihan ay nagiiwan ng marka sa bawat bubong na kanyang ginagawang kanlungan. Hayaan mong ang kwentong ito ang dahan-dahang maghatid sa iyo sa mahimbing na pagkakatulog. Sa paanan ng arayat, kung saan ang bundok ay isang higanting natutulog na nakatanod sa kalangitan, naroon ang isang maliit na baryo na kung tawagin ay Kalumpit. Hindi ito isang lugar na mahahanap mo sa mapa. Isa itong lihim na ibinubulong lamang ng hangin. Isang dakot ng mga bahay na gawa sa pawid at yero na tila mga kabuting isinabog sa lunti ang damuhan. Ang buhay dito ay payak, sinusukat sa pagitan ng pag-ani ng palay at sa pagdating ng habagat isang paulit-ulit na sayaw sa pagitan ng biyaya at pagsubok. At sa bawat pag-ikot ng panahon, sa bawat pagbuhos ng ulan, may isang misteryong bumabalot sa Kalumpit. Isang hiwagang kasing tahimik ng paglubog ng araw sa likod ng arayat. Walang nakakaalam kung saan siya nakatira. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan. Para sa mga taga-Kalumpit, siya lang si Mang Taho. Ang matandang payat na may balat na pinatigas ng araw at mga matang malalim na tila naglalaman ng lahat ng kwento ng ulan. Araw-araw, bago pa man tumilaok ang mga tandang, maririnig na ang kanyang tinig, isang malambing at bahagyang paos na sigaw na gumigising sa diwa ng baryo. Taho o tapo bata, mainit pa. Taho o tao o. Daladala niya ang dalawang baldi na yari sa lata. Nakasabit sa isang kawayang pamatok sa kanyang mga balikat. Nakayapak siyang naglalakad sa mga maputik na daan. Suot ang kanyang kupasing kamiseta at pantalong may mga tagpi. Nakasing dami ng taon sa kanyang mukha. Sa kanyang ulo, isang lumang salakot na yari sa nipa. Ang tanging panangga niya sa tindi ng sikat ng araw at sa biglaang pag-ambon. Ngunit hindi ang kanyang pagtitinda ng taho ang nag-iwan ng marka sa puso ng Kalumpit. May isa pa siyang katauhan, isang lihim na pagkakakilanlan na lumalabas lamang kapag ang langit ay nagdidilim at nagbabantang bumuhos ang habagat. Kapag ang hangin ay nagsisimulang umawit ng malungkot na himig at ang mga ulap ay nagiging kulay abo. Nagsisimula ang kababalaghan, ang mga bubong na may butas, ang mga yerong may kalawang na pinagtataguan ng mga tulo, ang mga siwang sa pawid na nagiging maliliit na talon sa tuwing umuulan. Lahat ng iyon, sa isang iglap, ay naglalaho. Paggising ng mga tao kinaumagahan, tuyo ang kanilang mga sahig, tahimik ang kanilang mga tulog, at sa kanilang mga bubungan, may mga bagong piraso ng yero na maingat na ipinako, mga dahon ng sasa na mahusay na inilala, o di kaya'y isang piraso ng alkitran na maingat na ipinantapal sa mga siwang. Walang nakakaalam kung sino ang gumagawa. Walang humihingi ng kabayaran. Walang nagiiwan ng bakas, maliban sa katahimikan at tuyong kanlungan. Ang tanging naririnig sa umaga ay ang pamilyar na sigaw. Taho! Unang napansin ni Aling Clara ang hiwaga. Si Aling Clara, ang may-ari ng nag-iisang sari-sari store sa baryo, ay isang babaeng ang boses ay kasing lakas ng kulog at ang puso ay kasing lawak ng bukirin. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga panindang suka at toyo,
Napatingala siya sa kanyang bubong. Hay nako naman. Pare, reklamo niya sa kanyang kumparing si Mang Lito na bumibili ng sigarilyo. Itong bubong ko, grabe na ang butas. Parang may sarili na akong talon sa loob ng bahay kapag umulan. Tiyak na basang-basa na naman ang mga paninda kong kending nakasabit. Kinagabihan, bumuhos ang isang malakas na ulan, kumulog, kumitlat. Inihanda na ni Aling Clara ang kanyang mga palanggana at balde. Inilagay sa mga pwesto kung saan alam niyang tutulo ang tubig. Ngunit habang lumalalim ang gabi, napansin niyang walang pumapatak. Walang tunog ng tubig na bumabagsak sa kanyang sahig na kawayan. Nagtaka siya. Sinilip niya ang mga balde. Tuyong-tuyo. Hala ka dyan. Bulong niya sa sarili. Anong milagro ito? Kinaumagahan, pagkatapos niyang magtinda ng pandesal, inutusan niya ang kanyang binatang anak na akyatin ang bubong. Tingnan mo nga, Berto. Kung anong nangyari, baka naman napuno lang ng dahon, kaya hindi tumulo. Pagbaba ni Berto, dala niya ang balita. Inay, may bagong tapal na yero doon sa malaking butas. At yung mga maliliit na siwang may alkitran. Sino pong nag-ayos? Nagkibit balikat lang si Aling Clara. Ngunit sa kanyang isip, nagsimulang umusbong ang isang tanong. Sino? Hindi nagtagal. Ang kwento ni Aling Clara ay naging kwento na rin ng iba. Si Kaambo, ang karpintero na laging abala sa paggawa ng bahay ng iba, kaya napapabayaan ang sarili niyang bubong, ay nagising isang umaga na ang kanyang kulambo ay tuyo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ng tagulan. Ang mag-asawang Tito at Mayet na may bagong silang nasanggol ay halos mapaiyak nang matuklasan na ang butas sa itaas mismo ng kanilang duyaan ay natakpan ng isang makapal na piraso ng dahon ng sasa. Maingat na itinali, natulog ng mahimbing ang kanilang anak. Hindi ginambala ng lamig ng patak ng ulan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kalumpit, sa umpukan sa tindahan ni Aling Clara, sa ilalim ng puno ng mangga. Sa tabi ng poso ang tanong ay iisa sino ang mahiwagang tagapag-ayos ng bubong. May mga nagsabing baka raw ito ay isang engkanto mula sa bundok Arayat na naawa sa mga taga-baryo. May mga nagbiro na baka multo ng isang mabait na ninuno. Ang mga bata, sa kanilang malikot na imahinasyon, ay may sariling teorya. Sila ang unang nakapansin ng isang anino sa gabi. Nakita namin siya. Inay kwento ni Pedro. Isang batang may sulog na balat at nanlalaking mga mata. Para siyang kaluluwa sa bubong payat. Tapos may daladalang ilaw na maliit. Pero hindi sila natakot. Dahil ang kaluluwang iyon ay hindi naninira. Ito ay nag-aayos. Ang multong iyon ay hindi nag-iiwan ng takot, kundi ng pasasalamat. Ang hiwaga ay hindi nakakatakot. Ito ay isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi, at habang ang buong baryo ay abala sa paghahanap ng sagot, habang ang mga usapan ay umiikot sa mahiwagang anino sa gabi. Isang matandang lalaki ang tahimik na naglalakad sa kanilang mga kalsada tuwing umaga. Dala-dala ang kanyang pamatok, bahagyang nakayuko, na may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi na bihirang mapansin ng sinuman. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng mainit na taho, ay may mga kalyo na hindi galing sa pagsandok lamang. Ang kanyang mga mata, na laging nakatingin sa lupa upang iwasan ang tingin ng iba, ay nakikita ang bawat kalawang, bawat butas, bawat siwang sa mga bubong na kanyang nadadaanan.
Hindi siya nakikisali sa usapan. Hindi siya nagtatanong. Kapag may bumibili sa kanya, ibibigay niya ang taho, tatanggapin ang bayad at tahimik na magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Isang umaga, habang pinagseserbisyuhan niya ang maliit na si Rina, tinanong siya ng bata, "Mang Taho, naniniwala po ba kayo sa duwende na nag-aayos ng bubong?" Tumingin lamang siya sa bata. At sa unang pagkakataon, isang kislap ng kakaibang liwanag ang gumuhit sa kanyang malalim na mga mata. Hindi siya sumagot. Sa halip, dinagdagan niya ng arnibal ang taho ni Rina. Ginulo ng bahagya ang buhok nito at ngumiti isang ngiting naglalaman ng lahat ng lihim ng kalumpit. Pagkatapos, tumalikod siya at nagpatuloy sa paglalakad habang ang kanyang sigaw ay muling humalo sa hangin ng umaga. Isang pamilyar na tunog na nagkukubli ng isang pambihirang kabutihan. Taho, oo, mainit pa. Ang panahon ng habagat ay papalapit na at alam niya higit kaninuman na marami pang bubong ang kailangang kanlungin. Ang kwento ng mahiwagang tagapag-ayos ay kumalat sa kalumpit na parang apoy sa tuyong damuhan. Mula sa tindahan ni Aling Clara hanggang sa mga puwesto ng magsasaka sa bukiran. Ito ang naging sentro ng usapan. Ang dating mga reklamo tungkol sa tag-ulan ay napalitan ng mga bulungan ng pagtataka at pasasalamat. Ang hiwaga ay nagbigay ng bagong kulay sa baryo. Hindi na lang ito tungkol sa mga butas sa bubong, kundi sa isang kabutihang loob na hindi maipaliwanag. Ang bawat umaga ay nagdadala ng bagong kwento. Isang biyuda ang nagising na ang kanyang lumang pawid ay napalitan ng bago. Isang pamilyang may 7 anak ang natulog nang hindi kailangang magsiksikan sa iisang tuyong sulok ng kanilang bahay. Ang mga patak ng ulan na dati simbolo ng abala ay naging paalala na may isang taong nagmamalasakit sa kanila sa katahimikan. Sa lahat ng kwento, ang pinakatumatak ay ang sa mag-asawang Tito at Mayet. Bagong kasal, bagong magulang. Ang kanilang buhay ay isang banayad na pakikibaka. Nakatira sila sa isang maliit na kubo sa dulo ng baryo, malapit sa sapa. Ang kanilang bubong ay isang pinagtagpitagping yero at sako. Isang testamento sa kanilang pagsisikap. Ang kanilang pinakamalaking takot sa pagdating ng habagat ay para sa kanilang munting anghel, si Lito. Isang sanggol na ang hininga ay kasing delikado ng ningas ng kandila. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Ginigising ni Mayet si Tito sa bawat 3 oras upang ilipat ang duyan ng kanilang anak. Iniiwasan ang mga walang katapusang tulo. Pagod at puyat. Halos sumuko na sila sa lamig at pag-aalala. Ngunit kinabukasan, pagkatapos ng isa pang gabing walang tulog, may nagbago. Habang nagpapatila ang ulan, napansin ni Mayet ang katahimikan. Walang tunog ng patak. Tumingala siya. Sa ibabaw mismo ng duyan, kung saan naroon ang pinakamalaking butas, ay may isang malinis na piraso ng yero. Maingat na ipinako at tinapalan pa ng alkitran sa mga gilid. Napahawak siya sa kanyang bibig. At ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi ng isang napakalalim na pasasalamat. Niyakap niya si Tito, na nakatitig din sa bubong. Hindi makapaniwala. Sino? Bulong ni Tito. Sino ang gagawa nito para sa atin? Hindi nila alam ang sagot. Ngunit sa gabing iyon, natulog sila ng mahimbing. Ang tunog ng ulan sa labas ay hindi nabanta, kundi isang oyayi na nagpapatulog sa kanilang sanggol na ligtas at tuyo sa kanyang duyan. Ang katahimikang iyon,
Ang init ng kanilang tahanan ay isang regalong hindi nila malilimutan. Ito ang uri ng biyaya na nag-iiwan ng marka hindi sa bubong, kundi sa kaluluwa. Samantala, ang mga bata ng Kalumpit ay may sariling investigasyon. Pinangunahan ni Pedro, Liza, at Junjun. Binuo nila ang isang lihim na samahan ang mga tiktik ng bubong. Gabi-gabi, kapag ang kanilang mga magulang ay natutulog na, tahimik silang lumalabas. Nagtatago sa likod ng mga puno ng saging o sa ilalim ng mga bintana. Bit-bit ang kanilang mga gawang bahay na tirador at ang tapang na hiram lang sa isa't isa. Sila ang nagpalaganap ng alamat ng multo sa bubong. Nakita ko siya kagabi, sabi ni Junjun. Ang pinakabata at pinakamalakas ang loob nasa bubong ni Katasyo. Ang payat-payat niya. Grabe pare. Tapos, ang gaan ng paa. Parang hindi tumutuntong, hindi siya multo. Pagtatama ni Liza, na laging may dalang aklat. Baka isa siyang anito ng bundok. Sabi sa libro ko, bumababa raw sila para tulungan ang mga mababait na tao. Kahit ano pa siya, kailangan nating malaman kung sino siya deklara ni Pedro, ang kanilang leader. Plano ko sa susunod na uulan, mag-aabang tayo. Magdadala tayo ng salabat at pandesal. Baka sakaling magpakita siya kung alam niyang kaibigan tayo. Ang kanilang mga plano ay puno ng kamusmusan at pag-asa. Hindi nila hinangad na sirain ang hiwaga, kundi na maging bahagi nito. Ang mahiwagang tagapag-ayos ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang bayaning dapat hangaan, isang inspirasyon na nagturo sa kanila na ang pagtulong ay maaaring maging isang malaking pakikipagsapalaran sa gitna ng lahat ng ito. Si Mang Taho ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Bawat umaga, ang kanyang sigaw ay nanunuot sa hangin. Isang pamilyar na himig. Nadadaanan niya ang umpukan sa tindahan ni Aling Clara at naririnig niya ang mga kwento tungkol sa mabait na kaluluwa. Napapangiti siya ng bahagya. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang lihim na kagalakan na siya lang ang nakakaalam. Nakikita niya ang mga bata na nagbubulungan sa ilalim ng puno ng mangga at alam niya na siya ang kanilang pinag-uusapan. Hindi siya natakot. Sa halip, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang pagod na katawan. Ang pasasalamat na hindi masabi ng harapan. Ang paghangang hindi alam kung kanino iaalay iyon ang kanyang kabayaran. Iyon ang nagbibigay lakas sa kanyang mga binti upang maglakad at sa kanyang mga kamay upang magkumpuni hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ng lahat. Ang habagat, hindi ito isang ordinaryong ulan. Ito ay isang halimaw na nagmula sa dagat. Isang bagyo na may dalang hangin na kayang bumunot ng mga puno at ulan na kayang maging ilog sa mga kalsada. Ang langit ay naging itim sa katanghalian. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, sumisipol sa mga siwang ng mga bahay na kawayan. Isang tunog na nagbabala ng paparating na panganib. Ang mga hayop ay nagsimula ng maging balisa. Ang mga tao ay nagmamadaling isinara ang kanilang mga bintana. Tinalian ang kanilang mga bubong ng lubid. At nagdasal, ito ang pagsubok. Ang lahat ng bubong na inayos ng mahiwagang estranghero ay haharap sa bagsik ng kalikasan. Mananatili ba silang matatag o bibigay din sila sa lakas ng hangin at ulan? Ang buong Kalumpit ay huminga ng malalim, naghihintay, at sa isang kubo, ang maliit na sirena
na laging may sakitin ay nagsimulang lagnatin. Ang kanyang bubong, isa sa mga iilang hindi pa nararating ang mahiwagang tulong, ay may malaking butas sa gitna. Ang kanyang mga magulang ay tumingala sa nagdidilim na langit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi lang para sa bagyo, kundi para sa kanilang anak na ang init ng katawan ay tumataas kasabay ng paglakas ng hangin. Ang pinakamalaking unos ay hindi pa nagsisimula. Bumuhos ang habagat na tila isang hayop na nagwala. Isinuka ang lahat ng galit ng kalangitan sa munting baryo ng Kalumpit. Ang hangin ay umuungol, humahagupit sa mga puno ng niyog, hanggang sa ang mga ito'y yumuko na parang mga aliping nagmamakaawa. Ang ulan ay hindi na patak. Ito'y mga buhos, mga balde-balding tubig na ibinubuhos mula sa itim na langit. Tumatama sa mga yerong bubong na may ingay na parang libo-libong maliliit na martilyo. Ang buong Kalumpit ay binihag ng dilim at takot. Ang mga ilawan ay namatay. At ang tanging liwanag ay nagmumula sa manakanakang pagguhit ng kidlat na panandali ang ipinapakita ang karahasan ng gabi sa loob ng isang maliit na kubo. Ang bagyo sa labas ay may katumbas na unos sa loob. Si Rina, ang maliit na batang babae na may mga matang dati puno ng kislap, ay nakahiga sa isang banig, binabalot ng makapal na kumot ngunit nanginginig pa rin. Ang kanyang lagnat ay patuloy na tumataas at ang kanyang hininga ay mababaw at mabilis. Sa tabi niya, ang kanyang ina, si Aling Celia, ay walang tigil sa pagpupuna sa kanyang noo gamit ang isang basang tela. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa luha at pag-aalala. Ang kanyang asawa, si Mang Nestor, ay nakatayo malapit sa pinto. Nakakuyom ang mga palad. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalan ng pag-asa. Ang kanilang kaaway ay hindi lang ang sakit ni Rina, kundi pati na rin ang kanilang bubong. Sa bawat pagkulog, isang bagong tulo ang nabubuhay. Plak, plak, plak. Ang tunog ng patak ng tubig sa mga palangganang nakakalat sa sahig ay isang nakakabinging paalala ng kanilang kahinaan. Ang pinakamalakas na tulo ay nasa gitna mismo ng kanilang munting sala. Ilang talampakan lang mula sa higaan ni Rina. Ang malamig na tubig ay tumatalsik at sa bawat talsik napapapikit si Aling Celia. Nestor, ano ang gagawin natin? Halos pabulong niyang tanong. Ang tinig ay basag. Lalong lumalamig dito sa loob. Baka lalong lumala ang sakit ng anak natin. Walang maisagot si Mang Nestor. Tumingala siya sa butas, sa kadiliman, at sinumpaan niya sa kanyang isipan ang ulan, ang hangin, ang kanyang kapalaran. Sa labas, ang ibang mga bahay sa Kalumpit, ang mga tahanang hinaplos ng mahiwagang kamay, ay nananatiling matatag. Sa bintana ni Aling Clara, nakatanaw siya sa labas. Ligtas at tuyo sa likod ng kanyang mga paninda, at bumubulong siya ng isang taimtim na pasasalamat sa kung sino mang anito na nagligtas sa kanya. Sa kubo ni na Tito at Mayet, mahimbing na natutulog ang kanilang sanggol sa duyan. Hindi alintana ang bagsik ng mundo sa labas, habang ang mag-asawa ay magkayakap. Pinakikinggan ng ulan na ngayon ay tila isang kanta ng proteksyon. Ang kabutihan ng estranghero ay naging kalasag ng buong baryo. Ngunit ang kalasag na iyon ay may isang butas, at sa butas na iyon naroon ang pamilya ni Mang Nestor. Basang-basa sa kawalan. Nang malapit nang mawalan ng pag-asa si Aling Celia, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa gitna ng dilim, sa labas ng kanilang bintana, may gumagalaw na liwanag. Isang maliit, nanginginig na ilaw
na tila nagmumula sa kanilang bubungan. Nestor. Sabi niya. Tinuturo ang bintana. Ano yun, may tao sa taas? Napatingin si Mang Nestor. Ang una niyang naramdaman ay takot. Sino ang aakyat sa bubong sa ganitong kalakas na bagyo? Baka magnanakaw. O baka naman bumibigay na ang bubong. Ang takot ay mabilis na napalitan ng isang desperadong galit. Sino man ang nasa itaas, kailangan niyang harapin para kay Rina, para sa kanyang pamilya. Dito ka lang, sabi niya kay Celia. Ang boses ay matigas at desidido. Bantayan mo si Rina. Kumuha siya ng isang lumang itak, hindi para manakit, kundi para sa pananggalang at tapang. Lumabas siya sa hagupit ng ulan. Agad siyang binasa ng tubig, at ang hangin ay halos itulak siya pabalik. Inindan niya ang lamig at nagsimulang akyatin ang madulas na hagdanan sa gilid ng kanilang bahay. Bawat hakbang ay isang panganib. Ang kawayan ay madulas. Ang hangin ay gustong-gusto siyang itapon. Ngunit patuloy siya sa pag-akyat. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nanginginig na liwanag sa itaas. Pagdating niya sa bubungan, gumapang siya. Nilalabanan ng puwersa ng hangin. Ang tanawin ay nakakakilabot. Ang mga puno ay sumasayaw na parang mga baliw. At ang ulan ay napakakapal na halos hindi na siya makahinga. At doon, sa gitna ng unos, sa tabi mismo ng malaking butas, nakita niya ito. Isang anino, isang tao, nakaluhod, abala sa pagtatrabaho. Ang anino ay may hawak na flashlight na papalya-palya na ang ilaw. At sa bawat pag-andar nito, nakikita ni Mang Nestor ang ginagawa nito. Ang tao ay nagtatali ng mga bigkis ng dahon ng sasa. Maingat na inilalatag sa butas. Tinitiyak na ang bawat hibla ay nasa tamang lugar. Dahan-dahang gumapang si Mang Nestor palapit. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kaba at pagtataka. Sino itong baliw na isusugal ang buhay para sa bubong ng iba nang may 5 talampakan na lang ang layo niya? Muling sumindi ang flashlight. At sa pagkakataong ito, tumama ang liwanag sa mukha ng estranghero. Natigilan si Mang Nestor. Ang kanyang hininga ay nanakaw. Ang itak ay halos mabitawan niya. Hindi ito isang multo. Hindi isang anito. Hindi isang magnanakaw. Ito ay isang matandang lalaki, basang-basa sa ulan, nanginginig sa ginaw. Ang kanyang damit ay punit-punit at nakadikit sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang ginagawa. Nag-aalab sa isang hindi maipaliwanag na determinasyon. Ito si Mang Taho. Ang tahimik na magtataho na araw-araw nilang nakikita. Ang taong hindi nila pinapansin. Napatulala si Mang Nestor. Ang imahe ng naglalako ng taho sa umaga at ang bayaning ito sa gitna ng bagyo ay 2 larawang hindi niya mapag-ugnay sa kanyang isipan. Pinanood niya habang tinatapos ni Mang Taho ang huling tali. Maingat nitong sinuri ang kanyang gawa. Tinitiyak na ito'y matibay. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumayo at sa pag-ikot nito, nakita niya si Mang Nestor. Walang gulat sa mukha ni Mang Taho. Tanging pagod. Tiningnan niya si Mang Nestor at sa kabila ng hagupit ng ulan at hangin, isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang banayad, mahinhing nga ngiti. Itinaas niya ang isang kamay na tila nagsasabing huwag mag-alala at pagkatapos, sa gitna ng ugong ng bagyo, nagsalita siya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig.
Ngunit ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Mang Nestor. "Pakiusap," sabi ng matanda. "Huwag ninyong sasabihin kahit kanino. Hindi ko po alam kung paano tumanggap ng pasasalamat." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya. Maingat, ngunit may katiyakan. Sinimulan niyang bumaba mula sa bubong, nawawala sa kadiliman at sa walang tigil na buhos ng ulan. Naiwan si Mang Nestor na nakaluhod sa bubong, hindi makagalaw. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa kanya, ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init na nagmumula sa isang pambihirang kabutihan na nasaksihan niya. Sa ilalim niya, sa loob ng kanilang bahay, ang pagtulo ay tumigil. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, isang uri ng katahimikan ang nagsimulang mamayani. Dahan-dahang bumaba si Mang Nestor mula sa bubong. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang natuklasan. Pagpasok niya sa kubo, sinalubong siya ng mga matang nagtatanong ng kanyang asawa. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi, umiling lang siya ng marahan. Isang iling na hindi nangangahulugan ng pagkabigo, kundi ng isang pagkamangha na hindi kayang isalin sa salita. Lumapit siya sa higaan ng kanyang anak. Hinaplos niya ang noo ni Rina. Bahagyang bumaba na ang lagnat nito. Ang dating nag-aalab na init ay napalitan ng banayad na pamamahinga. Sa labas, ang bagsik ng habagat ay nagsisimula ng humupa. Ang ungol ng hangin ay naging isang malungkot na himig. At ang malakas na buhos ng ulan ay naging isang banayad na ambon. Sa loob ng kanilang munting tahanan, isang sagradong katahimikan ang namayani. Isang katahimikang ipinanganak mula sa gitna ng unos. Kinabukasan, sumikat ang araw sa isang kalumpit na tila. Binagyo at pagkatapos ay niyakap. Ang mga sanga ng puno ay nagkalat sa daan. Ang putik ay makapal at ang mga ilog ay umapaw. Ngunit sa gitna ng pinsala, isang pambihirang tanawin ang bumungad sa lahat ang mga bubong. Ang mga bubong na dating may butas, kalawang at siwang ay buo pa rin. Matatag na nakatayo na parang mga sundalong nakaligtas sa isang matinding labanan. Ang mga ito ay naging simbolo hindi ng kahinaan, kundi ng isang hindi nakikitang lakas, isang testamento sa trabaho ng isang taong hindi nila kilala, para kina Mang Nestor at Aling Celia. Ang umagang iyon ay iba sa lahat. Nang marinig nila ang pamilyar na sigaw sa di kalayuan, "Taho!" Mainit pa. Ang kanilang mga puso ay sabay na tumibok ng mas mabilis. Hindi na yon ang sigaw ng isang ordinaryong magtataho. Iyon na ang tinig ng kanilang tagapagligtas. Ang himig ng isang milagro. Nagmamadaling lumabas si Aling Celia. Dala ang isang tasa. Sinalubong niya si Mang Taho sa kanilang bakuran. Ang matanda ay mukhang mas pagod kaysa dati. Ang kanyang mga damit ay mamasa-masa pa. At may mga bagong galos sa kanyang mga braso. Ngunit ang kanyang ngiti ay naroon pa rin, banayad at mahiyain. "Mang Taho," simulan ni Aling Celia. Nanginginig ang boses. "Isang taho nga po." Habang nagsasandok ang matanda, hindi napigilan ni Aling Celia. "Salamat po." "Salamat po sa lahat." Hindi tumingin si Mang Taho. Patuloy lang siya sa pagsasandok. Pagkatapos, iniabot niya ang tasa. Nang tanggapin ito ni Aling Celia, sinubukan niyang iabot ang bayad na doble sa presyo. Ngunit marahang itinulak pabalik ni Mang Taho ang kanyang kamay. Umiling ito ng dahan-dahan at ang kanyang mga mata sa isang saglit
ay nakipagtagpo sa mga mata ni Aling Silya. Sa isang tingin na yun, lahat ay nasabi. Ang pakiusap, ang pasasalamat, ang kasunduan ng katahimikan. Kinuha ni Mang Taho ang saktong bayad, bahagyang yumukod, at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Habang ang kanyang sigaw ay muling naglakbay sa hangin, naiwan si Aling Silya na hawak ang mainit na tasa ng taho. Habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, ang pasasalamat na hindi niya kayang isigaw ay isang matamis na kiroot sa kanyang dibdib. Mula sa araw na yun, nagbago ang kanilang pakikitungo sa matanda. Lagi na silang bumibili ng taho. Palagi nilang sinasalubong siya ng isang ngiti. Palagi nilang sinusubukang mag-alok ng kape o pandesal, na palagi rin niyang tinatanggihan ng may magalang na ngiti. Ang kanilang ugnayan ay naging isang sayaw ng mga hindi masabi, ngunit nauunawa ang damdamin. Ang lihim ay isang bigkis na nag-ugnay sa kanila sa isang paraang mas malalim pa kaysa sa mga salita. Ngunit ang bigat ng lihim ay mahirap dalhin ng mag-isa. Isang hapon, habang nag-aayos sila ni Tito ng isang nasirang bakod, hindi napigilan ni Mang Nestor. "Pare," sabi niya, pinapanatiling kaswal ang tono. "Naiisip mo ba kung bakit ayaw magpakilala nitong ating Anghel de la Guardia? Ano sa tingin mo ang dahilan?" Napahinto si Tito sa pagpupukpok. Tumingin siya sa malayo, nag-iisip. "Alam mo, Nestor, baka naman kasi hindi niya kailangan ng pasasalamat natin. Baka yung makita niya tayong tuyo at ligtas. Yung makita niyang mahimbing ang tulog ng mga anak natin. Baka yun na mismo ang kabayaran para sa kanya. Hay nako, hindi ko rin alam pare. Pero grabe siya." Ang tanong ni Nestor ay kumalat na parang isa pang hiwaga. Ang usapan sa kalumpit ay nagbago. Hindi na nila hinahanap kung sino ang tagapag-ayos. Ang bago nilang tanong ay, bakit ito nagtatago? Ang pagtataka ay naging paggalang. Ang misteryo ay naging isang aral sa pagpapakumbaba. Nagsimula silang mag-iwan ng mga maliliit na regalo sa kanilang mga pintuan. Sa gabi, isang platito ng kakanin, isang termos ng mainit na kape, isang bagong tuwalya umaasang kukunin ito ng kanilang tagapag-alaga. Ngunit kinaumagahan, ang mga regalo ay naroon pa rin, hindi ginalaw. Ang tanging gusto niyang ibigay ay tulong, at ang tanging ayaw niyang tanggapin ay kapalit. Ang mga tiktik ng bubong ay nabigo sa kanilang misyon na mahuli ang multo noong kasagsagan ng bagyo. Ngunit hindi ito nakasira sa kanilang loob. Sa halip, ang kanilang investigasyon ay nagkaroon ng bagong focus. Si Liza, na may matalas na mata para sa detalye, ang unang nakapansin. Tingnan ninyo ang mga kamay ni Mang Taho. Bulong niya sa kanyang mga kaibigan isang umaga habang nagtatago sila sa likod ng isang gumamela. Puno ng kalyo at may mga mantsa ng itim, parang alkitran. Pinanood nila, napansin nila na bahagya na itong humihingal. Pagkatapos maglakad ng malayo, napansin nila kung paano ito tumitingala sa mga bubong. Hindi na bilang isang kritiko na naghahanap ng butas, kundi bilang isang amang tinitingnan ang kanyang mga anak na natutulog. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isipan ng mga bata. Ang kanilang bayaning multo ay nagsisimulang magkaroon ng isang pamilyar na mukha. Ang kanilang paghanga ay naging mas malalim, mas personal. Ang mga huling linggo ng tag-ulan ay dumating. Ang mga bagyo ay naging mahinang ulan na lang, at ang araw ay mas madalas nang nagpapakita.
Ang mga bubong ng kalumpit ay nasubok na at napatunayang matibay. Ang trabaho ng tagapag-ayos ay tila tapos na. Si Mang Taho ay patuloy sa kanyang paglalako, ngunit may nagbago sa kanya. Mas mabagal na ang kanyang paglakad. Mas malalim ang guhit ng pagod sa kanyang mukha. Madalas siyang humihinto, hindi para magbenta, kundi para lang tumingala sa kalangitan, isang kalangitang asul na at walang bahid ng ulap. Tila may tinitingnan siya sa malayo. Isang bagay na siya lang ang nakakakita. Para bang ang kanyang misyon sa kalumpit ay tapos na at ang hangin ay bumubulong sa kanya ng isang paanyaya upang magpahinga. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay may dalang isang bagong uri ng pananabik, isang hindi maipaliwanag na lungkot na tila nagbabadya ng isang paparating na pamamaalam. At natapos ang habagat, ang mga itim na ulap ay naglakbay palayo. Ipinaubaya ang kalangitan sa isang asul na payapa at sa isang araw na muling natutong mangwiti. Ang lupa ay natuyo, ang mga ilog ay bumalik sa kanilang dating agos, at ang buhay sa kalumpit ay dahan-dahang nanumbalik sa dati nitong ritmo. Nagpatuloy ang pag-ani, ang paglalaro ng mga bata sa lansangan, ang tsismisan sa tindahan ni Aling Clara. Ngunit sa pagbabalik ng kaayusan, isang bagay ang nawala, isang tunog, isang presensya, isang umaga. Walang narinig na sigaw, walang paos na tinig na nag-aalok ng mainit na taho. Naghintay ang mga taga-kalumpit, baka napagod lang, isip nila, baka masama ang pakiramdam. Ngunit lumipas ang isa pang umaga at isa pa. Ang katahimikan sa umaga ay naging isang malakas na hudyat na may mali. Ang dating pamilyar na tunog na gumigising sa baryo ay nag-iwan ng isang malaking puwang, isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na kulog. Ang pagkawala ni Mang Taho ay hindi biglaan. Ito ay isang dahan-dahang paglalaho, tulad ng paghupa ng ambon. At sa kanyang pagkawala, isang kolektibong pag-aalala ang nagsimulang bumalot sa baryo. Hindi na ito tungkol sa taho. Ito ay tungkol sa tao. Si Aling Clara ang unang nagpahayag ng pangamba. Hay naku. Mga mare, ilang araw nang hindi dumadaan si Mang Taho. Saan na kaya nagsuot ang taong ngayon? Nagsimula ang paghahanap. Si Mang Nestor at si Tito ay nagtanong-tanong sa mga karatig baryo. May nakita po ba kayong matandang magtataho? Payat. Laging nakasalakot. Ang sagot ay laging pareho, isang pag-iling, isang pag-aalalang tingin. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Walang nakakaalam kung saan siya maaaring pumunta. Para bang siya ay isang dahon na dinala ng hangin papunta sa kanila. At ngayon ay muling tinangay palayo. Pinuntahan nila ang abandonadong eskwelahan sa dulo ng baryo, kung saan may mga nagsasabing doon siya sumisilong. Sa likod nito, may isang maliit na silid na sira-sira ang pinto. Pumasok sila. Walang tao. Ang tanging naroon ay isang lumang banig na maayos na nakatupi sa isang sulok. Isang kalderong may bahid pa ng arnibal. Ilang piraso ng lumang yero. Isang martilyo. At isang maliit na lata na puno ng pako at alkitran. Iyon lang. Ang mga kasangkapan ng isang bayani. Ang mga bakas ng isang buhay na inilaan sa pag-aalaga sa iba. Nang kumalat ang balita na wala na talaga siya. Isang kakaibang lungkot ang dumapo sa kalumpit. Hindi ito galit o pagtataka. Ito ay isang malalim, tumatagos na panghihinayang. Ang lahat ng pasasalamat na hindi nila nasabi. Ang lahat ng pag-aalok ng tulong na kanyang tinanggihan. Ang lahat ng nangiti na hindi nila naibalik
Nang may sapat na init lahat ng iyon, ay bumalik sa kanila na parang isang utang na hindi na nila mababayaran. Nasanay sila sa kanyang presensya, sa kanyang tahimik na pagmamalasakit. At ngayon lang nila naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang halaga ngayong wala na siya. Dumating ang araw ng mga patay. Ang mga pamilya ay naghanda ng mga bulaklak at kandila para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit para sa marami sa kalumpit, may isa pang kaluluwa na gusto nilang alalahanin, isang kaluluwang walang pangalan, walang libingan, walang kamag-anak na mag-aalay ng dasal. Nang gabing iyon, habang ang dapit hapon ay nagpipinta ng kulay kahil at lila sa kalangitan sa likod ng arayat, isang ideya ang sumibol. Walang nakakaalam kung kanino nanggaling. Marahil kay Aling Clara, habang tinitingnan niya ang kanyang buong-buong bubong. Marahil kay Mang Nestor, habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na si Rina na malusog nang naglalaro. O marahil, ito ay isang kolektibong damdamin na sabay-sabay na naramdaman ng buong baryo. Nagsimula ito sa isang ilaw, sa bubong ng bahay ni Mang Nestor. Isang maliit na lampara ang sinindihan. Ang ningas nito ay nanginginig sa banayad na hangin ng gabi. Pagkatapos, isa pa ang sumunod, sa bubong ni Tito at Mayet. At isa pa, sa bubong ni Aling Clara. Hanggang sa isa-isa, ang bawat bubong sa kalumpit ay nagkaroon ng sarili nitong munting bituin. Ang buong baryo, na dati nalulunod sa kadiliman ng gabi, ay nagliwanag sa daan-daang maliliit na ilaw. Mula sa paanan ng bundok, ang kalumpit ay naging isang konstelasyon sa lupa, isang kumikinang na testamento ng pasasalamat. Ang mga tao ay lumabas sa kanilang mga tahanan, nakatingala sa kanilang mga bubong. Ang kanilang mga mukha ay naliligo sa malambot na liwanag. Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay puno ng damdamin. Ang mga ilaw ay isang panalangin, isang mensahe sa kalangitan, isang paraan ng pagsasabing, "Salamat, nasaan ka man? Salamat." May mga nagbitin ng maliliit na karatulang gawa sa karton na may nakasulat na, "Salamat po." Ang iba naman ay nagtali ng mga puting panyo sa kanilang mga bintana. Ang mga bata, na pinangunahan ni Pedro, Liza, at Junjun, ay may sariling paraan ng pag-alala. Maghapon silang gumawa ng mga saranggola mula sa papel de hapon at kawayan. Sa bawat saranggola, isinulat nila ang mga simpleng mensahe. Para sa nag-ayos ng bubong namin, "Salamat, Ghost Mender. Sana bumalik ka na, Mang Taho." Nang dumilim, pinakawalan nila ang mga saranggola. Umakyat ang mga ito sa kalangitan. Dala-dala ang kanilang mga munting dasal. Sumasayaw sa hangin na tila mga mensaherong naghahanap ng isang nawawalang kaluluwa. Lumipas ang mga taon. Ang kwento ni Mang Taho ay naging isang alamat sa kalumpit. Isang kwentong pampatulog na isinasalaysay sa mga bagong henerasyon. Ang kanyang pangalan ay hindi nakaukit sa bato, ngunit ang kanyang alaala ay nakatanim ng malalim sa puso ng bawat isa. Ang kanyang pamana ay hindi yaman o ari-arian, kundi isang aral na isinabuhay ng mga taong kanyang tinulungan. Isang hapon, ilang taon pagkatapos ng kanyang pagkawala, si Kaambo, ang karpintero, ay abala sa pag-aayos ng kulungan ng kanyang mga manok. Isang piraso ng yero ang natanggal sa bubong nito. Habang siya'y naghahanda para akyatin ito, 3 bata ang lumapit sa kanya. Sina Pedro, Liza, at Junjun. Mga binatilyo't dalagita na ngayon. "Kaambo," sabi ni Pedro, may hawak na martilyo. "Kami na po diyan." Nagulat si Kaambo. "Naku,
Mga iho, mga iha, kaya ko na to. Maglalaro na lang kayo. Hindi po, kami na po talaga, giit ni Liza. May dalang ilang pako. Nakita po kasi naming may butas. Baka po mabasa yung mga sisiw ninyo kapag umulan. Ngumiti si Junjun. Kasi naman, may nagsabi sa amin dati na hindi kailangang hintayin na may humingi ng tulong bago ka gumawa. Hindi na nakatanggi si Kaambo. Umupo siya sa isang tabi at pinanood ang 3 bata na magkatuwang na inaayos ang maliit na butas sa kanyang bubong. Gumagalaw sila ng may katiyakan, ng may kagalakan. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, naunawaan ni Kaambo. Hindi kailanman umalis si Mang Taho. Hindi siya naglaho. Nagbago lang siya ng anyo. Naging mga kamay siya ng mga batang natutong magmalasakit. Naging mga matang nakakakita ng pangangailangan ng iba. Naging pusong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Ang kanyang pangalan ay hindi na mahalaga. Ang kanyang mukha ay maaring malimutan. Ngunit ang kanyang diwa, ang diwa ng tahimik na kabutihan, ay mananatiling kanlungan ng kalumpit. Isang bubong na hindi kailanman masisira. Isang ilaw na hindi kailanman mamamatay. At yan, nagtatapos ang kwento ni Mang Taho. Hay nako, grabe no, minsan pala. Ang pinakamalaking tulong ay hindi isinisigaw. Dumarating lang ito na parang hangin. Hindi mo nakikita, pero ramdam na ramdam mo. Ang aral siguro dito, anak, ay hindi mo kailangan ng pangalan o papuri para gumawa ng mabuti. Ang mahalaga ay bukas ang puso mo sa pagtulong. O siya, sige na, matulog ka na. Baka sa panaginip mo, makita mo ang mga saranggolang lumilipad para kay Mang Taho. Matulog ka ng mahimbing. Ligtas ka at tuyo dito sa ating tahanan. At sa gayon, kaibigan, ang alamat ni Mang Taho ay naging isang ugat na yumakap sa puso ng kalumpit. Isang kwentong hindi naluluma. Bagkus ay lalong tumatamis sa bawat pagsasalaysay. Ang mga batang dati naglalaro ng tiktikan ay mga magulang na ngayon. At ang kanilang mga anak, sa tuwing maririnig ang ugong ng hangin, ay hindi na natatakot. Sa halip, sila ay tumitingala, hindi upang maghanap ng butas sa bubong, kundi upang alalahanin ang isang matandang lalaki na nagturo sa kanilang mga ninuno kung paano maging kanlungan para sa isa't isa. Ang kalumpit ay hindi na naghintay ng isang bayani. Sila na mismo ang naging mga bayani. Kapag may nasirang bubong, hindi na kailangan ng dilim para ito'y maayos. Sa sikat ng araw, ang mga kapitbahay ay magtutulungan. May dalang martilyo, pako, at isang tasang mainit na kape. Ang kabutihan ay hindi na isang lihim na ginagawa sa gabi. Ito ay naging isang pagdiriwang na ginagawa sa liwanag. Ang alaala ni Mang Taho ay hindi na isang anino sa bubungan. Siya na ang sinag ng araw pagkatapos ng ulan. Siya ang init ng kapeng ibinabahagi. Siya ang tunog ng tawanan habang nagkakapit-bisig ang mga tao upang muling buuin ang nasira ng bagyo. Ang kanyang katawan ay maaring naglaho, ngunit ang kanyang diwa ay humabi sa mismong kaluluwa ng baryo. Isang pamana ng kabutihang hindi kailanman masusukat, hindi malilimutan, at hindi magwawakas. Maraming salamat sa iyo, kaibigan, sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Naway ang kwento ni Mang Taho ay mag-iwan sa iyong puso ng isang munting ilaw, isang paalala na ang pinakadalisay na tulong ay hindi nangangailangan ng pangalan, at ang pinakamalaking pag-ibig
ay madalas na matatagpuan sa katahimikan. Marami pa tayong pag-along pagsasamahang mga gabi at mga bagong kwentong hihimayin. Ngunit sa ngayon, ipahinga mo na ang iyong isip at kaluluwa hanggang sa muli nating pagkikita. Magandang gabi.